Sinuot niya ang ngiti ng kahapon. Bago nagkaroon ng kabit, may partner na nagbukas ng pinto. Hindi kasi makakapasok ang iba kung ang asawa mo marunong makontento. Kaya tigilan na natin ang pagsisisi sa kabit lang. Pero ang mas masakit na totoo, hindi siya makakapasok kung walang taong unang nagbigay ng puwang. At kadalasan, yung taong may pangako at kadalasan yung taong may pangako pa ang unang bumutas sa relasyong dapat niyang iniingatan. Kasi po ang pagtataksil, hindi nagsisimula sa kama. Nagsisimula yan sa sandaling pinili mong humanap ng kulang sa iba imbis ayusin ang nasa harap mo. At doon pa lang nagsimula ka ng magloko. Hindi nung nahuli ka ha, noong pinili mo. Kasi bakit? Nagsisimula yan sa simpleng reply. Sa usap lang, sa wala lang, sa kaibigan ko lang, hanggang sa mas excited ka ng kausap ang iba kaysa ayusin ang relasyon nyo. At habang lumalalim ang lihim, lumalayo ang loob mo sa taong dapat na inuuna mo. At ang mas masakit, habang busy kang magbigay ng oras sa iba, may partner kang buo pa rin ng tiwala sa'yo. Pinaglalaban ka pa rin, pinagdadasal ka pa rin, pinoprotektahan ng relasyon nyo. Habang ikaw, unti-unti mo na palang binubuksan sa iba. At hindi lang puso niya ang sinira mo, pati paniniwala niya sa katapatan mo. Kaya tandaan mo ha, hindi kabit ang unang sumira sa relasyon. Yung taong may pangako pero piniling lumabag. Siya ang unang bumitaw, siya ang unang nanakit, hindi yung kabit. Kaya bago mo isisi lahat sa taong pumasok, tanungin mo muna, sino ba ang unang nagbukas? Kasi ang kabit, hindi pumapasok sa relasyong sarado. May nag-anyaya, may nagpapasok. At ang mas masakit, yung taong dapat pinoprotektahan ng relasyon nyo, siya pa ang unang nagpahamak, sumira at nagloko. Kapag mataas pa talaga ang emotion, wag na wag kang magdesisyon. Kasi kapag galit ka, iba ang takbo ng isip mo. Kapag nasasaktan ka, lahat parang mali. At kapag sobrang lungkot mo, parang gusto mo na lang tapusin lahat. At sa mga ganitong sandali, madalas gumagawa tayo ng desisyon na pinagsisisihan din natin. Hindi dahil masama tayong mag-isip, kundi dahil masyadong mabigat ang nararamdaman natin. Kasi kapag mataas talaga ang emotion, hindi tayo malinaw mag-isip. Kahit anong problema, parang mas malaki. Minsan, hindi talaga situation ng problema, kundi yung bigat ng nararamdaman mo sa oras na yun. Kaya minsan talaga ang pinakamatalinong gawin, huminto ka muna. Huminga, lumayo sandali sa situation, bigyan mo ang sarili mo na oras na kumalma. Dahil ang desisyon na ginagawa habang galit ka, madalas desisyon na gusto mong bawiin. Kaya kapag mataas pa ang emotion mo, wag na wag kang magdesisyon. Magdesisyon ka kapag kalmado ka na. Dahil ang malinaw na isip, doon lumalabas ang tamang desisyon. Sa kanya ikaw pa rin, pero sa'yo wala na siya. Hindi hadlang ang pagiging busy sa taong totoong mahal ka. Kasi sa totoo lang, walang taong sobrang busy para sa taong mahal niya. Ulitin ko, walang taong sobrang busy para sa taong mahal niya. Kung kaya niyang mag-scroll sa TikTok, mag-post sa story, at mag-reply sa iba, kaya ka rin niyang i-update. Hindi mo kailangan ng mahabang usapan araw-araw. Minsan, simpleng kumain ka na, ingat ka, umamaya kita kakausapin, sapat na para maramdaman mong naaalala ka. At ang taong may pake, hindi ka iiwan sa hulaan kung mahalaga ka pa ba sa araw niya. So hindi oras ang tunay na sukatan ng pagmamahal. Kaya minsan hindi oras ang tunay na sukatan ng pagmamahal. Priority. Kasi ang daming marunong magsabing sorry ha, busy lang ako. Pero sa totoo lang, hindi sila busy sa lahat. Busy lang sila sa mga bagay at taong mas gusto nilang unahin. At kapag hindi ka kasama ron, huwag mong pagandahin ang dahilan niya. Kasi ang taong mahal ka, hindi ipaparamdam na option ka lang. Hindi ipaparamdam na istorbo ka sa simpleng message. Hindi ka niya iiwan sa sin at overthinking. At ito pa ang madalas na masakit. Maraming tao ang kumakapit sa salitang busy lang siya. Kahit ang totoo, unti-unti na silang kinakalimutan. At dahil mahal nila, sila pa mismo ang gumagawa ng palusot para sa tao. Ay, pagod lang siya. Marami lang siyang iniisip.
Ganun lang talaga siya. Pero tandaan mo, kahit pagod ang taong totoong may malasakit, nagpaparamdam pa rin kahit saglit lang, kahit simple lang, kahit nasa gitna ng trabaho. Kasi ang taong mahal ka talaga, hindi dahilan ng hinahanap, paraan. Kaya remember this, hindi mo kailangan ng taong may oras. Kailangan mo ng taong marunong maglaan ng oras. Kaya huwag kang magbabulag-bulagan sa linyang busy lang ako. Kasi ang taong totoong mahal ka talaga, kahit busy, hahanap at hahanap ng paraan para maramdaman mong may lugar ka pa rin sa araw niya. At kung puro busy ang dahilan niya, pero hindi ka man lang ma-update ng maayos, baka hindi na yan pagmamahal. Baka convenient ka na lang, kaya nandyan pa siya. Kaya ulitin ko, kung ang partner mo laging nirarason na busy siya, minsan hindi talaga siya busy. Hindi ka na talaga mahalaga. Ibang tao. Kapag ang lalaki, sobrang dali kang iwan, mag-isip ka na. Baka matagal ka nang pinalitan habang kayo pa. Kasi hindi normal na ang taong akala mo mahal ka, biglang kaya ka na lang bitawan na parang wala lang. Walang hirap, walang bigat, walang kahit anong paghawak. Kasi ang lalaking totoong invested sa'yo, kahit masira kayo, may bigat yan. May lungkot, may pag-aalinlangan, may bakas na nahihirapan siya. Pero kapag sobrang dali niyang umalis, madalas, hindi ka na talaga ang hawak ng puso niya bago pa kayo tuluyang natapos. Kasi ito po ang totoo at masakit. May mga lalaking hindi mo na umaalis bago maghanap. Naghahanap muna yan bago umalis. Ulitin ko, may mga lalaki o babae na hindi mo na umaalis bago maghanap. Naghahanap muna yan bago umalis. Kaya kapag bigla siyang gumaan, lumamig at parang may lakas agad na talikuran ka, baka hindi dahil strong siya. Baka may nakasalo na sa attention niya, sa excitement niya at sa oras na dati para sa'yo. Kaya huwag mong sisihin agad ang sarili mo kung bakit parang ang dali mong napalitan. Hindi dahil kulang ka. Ang totoo, may mga taong marunong lang kumapit habang convenient ka. Pero marunong ding bumitaw agad kapag may nakaabang ng iba. Kaya kapag ang lalaki sobrang dali kang iwan, huwag kang mawasak kakaintindi. Minsan hindi ka iniwan dahil tapos na siya sa'yo. Iniwan ka kasi may inuumpisahan na siyang iba habang hawak ka pa niya. Habang siya'y naiwan sa kahapon muli. Dinidelete na message, hidden chats, late night talks. Hindi normal yan. Delikado yan. Kaya kung may partner ka na, huwag kang pumasok sa secret conversations. Kasi tigilan na natin ang pagpa-plastic na parang harmless lang yan. Na kapag may kachat kang kailangan mong itago, burahin o silent para lang hindi makita ng partner mo, mali na yan. Huwag mong hintayin na may landian muna o may aktwal na pagtataksil muna bago mo amining lumampas ka na. Kasi ang pagtataksil hindi laging nagsisimula sa kama. Madalas nagsisimula yan sa lihim na usapan na alam mong hindi dapat meron. Kaya kapag may partner ka na, hindi mo kailangan ng secret connection sa ibang tao. Hindi mo kailangan ng kausap na hindi alam ng partner mo. Hindi mo kailangan ng late night comfort galing sa iba. Kasi kung malinis yan, bakit nakatago? Kung harmless yan, bakit deleted? Kung normal yan, bakit kinakabahan kang mahuli? Doon pa lang, alam mo nang mali. Hindi yan privacy, hindi yan innocence. Preparation na yan para sa gulong ikaw rin ang may gawa. At ito ang hindi gets ng maraming tao. Bago pa masira, nasira muna ang boundaries. Bago pa may mahuling kapit, may tinatago ng chats. May binuburang messages, may taong ginagawang takbuhan sa oras na dapat partner mo ang kinakausap mo. At habang pinapalaki mo ang lihim sa usapang yan, unti-unti mo ring pinapatay ang trust sa relasyon mo. Kaya wag mong sabihing usap lang naman. Kasi maraming usap ang nauuwi sa kasalanang hindi na mababawi. Kaya tandaan, kapag kailangan mong itago ang usapan nyo, hindi na yan simple conversation. Simula na yan ng betrayal. Kaya kung may partner ka na, huwag kang pumasok sa secret conversations. Kasi hindi mo kailangang mahuli sa kama para masabing nagtataksil ka na. Minsan, sa chat pa lang, marumi ka na. Ang mundo mo. Kapag binuhos niya lahat ng lambing sa umpisa,
tapos biglang naging malamig, hindi ka minahal, ginamit ka lang. Kasi yung taong totoong mahal ka, hindi ka pa iibigin para lang makuha ang gusto niya. Tapos babawiin din kapag kampante ka na. Sa umpisa kasi todo effort sila, todo chat, todo lambing para maramdaman mong ikaw ang special, para mapababa mo ang guard mo, para mapaniwala ka na iba siya. Pero nung nakuha na ang access, attention at katawan, oras o loyalty mo, biglang nag-iba, biglang malamig, biglang busy, biglang malabo, biglang ikaw na ang naghahabol sa taong dati ikaw ang hinahabol. Alam mo ang totoo, hindi yan pagbabago lang ng mood, pattern yan. Yung klase ng taong magaling sa simula pero wala namang balak panindigan hanggang dulo, hindi umiibig yan, nang aakit lang yan para makinabang. So, hindi ka niya minahal, minahal niya yung convenience na binigay mo, yung comfort na nakuha niya sa'yo, yung pakinabang habang interesado pa siya. At ang masakit, madalas hindi ka agad nasasaktan dahil sa lamig niya. Nasasaktan ka kasi naaalala mo kung gaano siya kainit nung una. At alam mo bang doon ka nalilito? Doon ka kumakapit, umaasa kang bumalik yung version niya na sa totoo lang, pangkuha lang pala sa'yo. Kaya kapag may taong sobrang galing manuyo pero hindi marunong manatili, tigilan mo siyang tawaging sayang. Hindi ka kawalan ng totoong pag-ibig. Nakaligtas ka lang sa taong marunong gumamit ng lambing para makapasok pero walang balak magmahal ng totoo, walang paninindigan, gumagamit lang ng tao. Kanyang mga litrato nung kumikislap ang iyong mata, nung ang Hindi mo alam kung ilang beses nang naubos ang magulang mo para lang may maibigay sa'yo. Minsan nakikita mo lang sa magulang mo ay sermon, pagod na muka, lumang damit, at mabagal na kilos. Kaya ang tingin ng iba, wala na silang dating. Parang ordinaryo na lang, parang wala nang bigat. Pero ang hindi mo nakikita, sila ang dahilan kung bakit nakakapasok ka, nakakakain ka, at may baon ka. Ang problema, ang napapansin mo lang, yung hindi nila maibigay. Hindi yung mga bagay na halos ikamatay na nila para lang may maibigay sa'yo. Kasi ito yung katotohanan. Hindi mo alam kung ilang beses silang nagutom para lang mabusog ka. Hindi mo alam kung ilang gabi silang nagpupuyat para lang may pambayad sa pagkain, tuition at baon mo. Hindi mo alam kung ilang luha ang nilunok nila para lang hindi ka madagdagan ng problema. Kasi ang magulang hindi lang nagbibigay ng pera. Ibinibigay nila ang oras nila, lakas nila, kaligayahan nila, at minsan pati sariling pangarap. Kaya bawat ginhawang meron ka ngayon, may kapalit na hirap na hindi mo nakikita. Kaya bago ka magreklamo na kulang ang load mo, bago ka magalit dahil hindi nabili ang gusto mo, isipin mo muna kung ilang sakripisyo ang ginawa nila bago makarating sa iyo ang kahit isang piso. Habang ikaw naiinis sa kakulangan, sila naman tahimik na nag-iisip kung paano ka pa maitatawid bukas. At ang masakit, maraming anak ang huli nang nakakaintindi. Dumarating ang respeto kapag wala na. Pagpatay na, dumarating ang pasasalamat kapag huli na. Dumarating ang realization kapag wala ng magulang na yayakapin pa. Kaya tandaan, ang nakikita mo, sermon lang. Ang hindi mo nakita, buhay nila ang unti-unting inuubos para sa'yo. Kaya habang nandyan pa sila, huwag mong suklian ng yabang ang sakripisyo nila. Suklian mo ng respeto, suklian mo ng pagmamahal, suklian mo ng pag-aaral ng mabuti. Kasi darating ang araw, maiintindihan mo rin lahat ng tiniis nila. Pero sana pagdating ng araw na yon, nandyan pa sila para mapasalamatan mo. At hindi mo lang sila maalala kapag patay na sila.